career ko at age of 20. 20 years old po ako and right now po I'm already 40. And 20 years na po ako sa networking industry. Ako po ang isa sa makakapagpatotoo po sa inyo na kung itutuloy-tuloy nyo lang talaga, sobrang ganda ng buhay na nag-aantay sa inyo. Kasi ako po, taga-province din po ako, taga-Bicol. Sino ang mag-aakala? Bago po ako ma-invite sa network marketing, kontento na po ako sa makainom lang po ng once a week. Ang iniinom pa po namin that time is gin pomelo. Alam niyo po ba yon? Tapos ang pulutan po namin yung karaoke. Para hindi po kami mag-away-away, tig-isa na po kaming karaoke para walang mag-aagawan sa pulutan. And minsan nakakatikim naman po ako ng manok na pulutan. Depende lang pag may lumilipad na manok galing sa... Pag makatikim po ako ng beer, ang beer po namin, hinahaluan pa namin ng gin. Kaya tawag po namin... Gin! Kasi mamahal po magbumili ng beer eh. Parang bakit mo ito kinikwento sa inyo? Kasi ganun po ka-simple ang buhay ko nung nagsimula po ako sa network marketing. Hindi po ako nangangarap magkaroon ng kotse, hindi po ako nangangarap magkaroon po ng anything. Basta ang point ko lang, may pera ako, nakakalaro ako ng computer, nakakainom ako, okay na ako. Pero dun ko na-realize na napaka-importante po talaga ng tinatawag na environment or influence. Kasi nung napadpad po ako sa network marketing, dun po ako nagsimulang mangarap ng kotse, dun po ako nagsimulang mangarap na maging maganda buhay ko, dun po ako nagsimulang mangarap na gusto kong makapunta ng iba't ibang bansa. Meron po ba dito nang hindi pa po nakakapunta sa ibang bansa? Yun. Kumuha na po kayo ng passport nyo. Yes, meron na! Kasi ako po hindi ko makalimutan. First trip ko po dito sa AIM Global is Hong Kong trip. AIM Global po ang nag-push sa akin, kumuha po ako ng passport. Hindi ko nga po alam kung ano ang passport. Basta sabi sa akin, since na-hit ko yung promo ng Hong Kong, kumuha daw ako ng passport. Napilitan kumuha ng passport sa DFA. Nung pagkuha ko ng passport hanggang makapunta po ako ng Hong Kong. Alam mo po ba yung pagsakay mo ng eroplano na parang kang nananaginip? Na parang feeling mo, totoo ba talaga ito? Hanggang po nung dumating po kami mismo sa Hong Kong, ang ganda po pala ng Hong Kong kasi nasa taas ka pa lang ng eroplano, alam mo nang nasa Hong Kong ka. Kasi ang lilinis po ang tataas ng building. Sa Pilipinas kasi pag umuwi ka, nasa taas ka pa lang, alam mo rin nasa Pilipinas ka. Oo, kasi yung bubong, may mga gulong! may halog na. Di ba? Seriously speaking, nung pagpunta po ng Hong Kong, since ako po, ang batang 90s po ako, I'm fan ng tinatawag ng Disney. Mga cartoons, mga Mickey Mouse. Since fan po ako, nung napunta po kami sa Disneyland, yun po kinukurot ko po sarili ko kasi feeling ko nananaginip lang ako. Sabi ko, parang totoo ba talaga to? Kinurot ko sarili ko, gising talaga ako, totoo talaga. And doon ko na-realize sabi ko, sobra pong sulit. Kasi alam ko sa pagdadaanan ko ng bawat isa dito, hindi po siya madali. Kasi marami kang gagawin na hindi ka komportable. Ako po, I really hate public speaking. Hindi po ako magaling mag-public speaking bago po ako nagsimula sa networking. Mahihiyain din po ako. Kasi nung nag-aaral nga ako sa school, hindi po ako nagtataas ng kamay unless natawagin ako ng teacher. Kaya imagine mo nung nag-networking, magsasalita ka sa ganitong karami, hindi ko po ito kayang gawin nung nag-aaral ako. Pero pinilit ko sarili ko kasi alam ko na kailangan. Sa bawat sa paggagawa po natin, ang pinakamasakit sa pag-network, i-reject ka ng mga taong inaasahan mong maniniwala sa'yo. Mga masakit na mararanasan po natin. Kaya even ako nung nagsisimula, ang hindi ko po makalimutan, may re-recruitin ko akong uncle ko. Pagpunta ko pa lang sa bahay nila, hindi pa ako nakakaupo, ang sabi sa akin, ikaw ba yung pamangkin ko na sinayang mo lang pinag-aralan mo?
Imagine mo, ako graduate po ako ng computer engineer para sabihan ko ako na sinayang ko lang pinag-aralan ko. Alam mo yung pakaramdam na parang bobong-bobo ka? Na parang sabi ko, grabe naman sabi ko makapagsalita to. Kaya lang, ako yung tipong tao, kung gusto nyo po maging successful sa buhay, lahat ng pain gawin yung motivation. Huwag kayong magdadrama, huwag kayong iiyak-iyak, wala pong umaasenso sa mga madadramang tao. Dapat habang nasasaktan ka, lalo kang tumitibay. Habang maraming taong nagdududa sa'yo, lalo kang tumataas ang kumpiyansa mo sa sarili. Kasi sa akin, kung ultimo kapatid ko, hindi rin ko talaga naniniwala. Naalala ko dati, nung humingi ako kay mama ko ng pandagdag ng accounts, sabi ng mama ko, hindi na daw kita dapat bigyan. Sabi ko, mama, bakit po? Sabi ng ate mo, wag ka na daw suportahan. Gaano kasakit yan yung kapatid mo mismo, nini-negative ka. Tapos ang hindi ko pa makalimutan that time, one time yung ate ko may kotse. Bababa si Surgeon sa Bicol. Sabi ko sa ate ko, ate, pwede ko bang hiramin kotse? Kasi nakakaya kay Surgeon kung motor lang ang ipang susundo ko. Tinanggihan ako ng ate ko. Sabi niya, huwag ka munang manghiram kasi ayaw daw ng asawa niya. And true enough, nandun yung pain, nandun yung sakit, nandun yung galit. Pero hindi ko yun ginamit para gumante. Ginamit ko yun para manggigil ako lalo. Na-improve sa lahat ng taong nagdudula sa akin na kaya ko at gagawin kong tama at magiging successful ako sa buhay. Pag sinabihan kayong hindi nyo kaya, gawin nyo sa harapan niya mismo. At ulitin mo pa. Now, ang daming nagduda sa akin kasi matigas po ulo ko nung nag-aaral ako. Sabi sa akin ng mga teacher ko, pagka-graduate ko, kung hindi ako makukulong, mapapatay ako o makakapatay ako. Yun lang ang tingin nila sa akin. Ganun po kasi, makulit po talaga kasi ako kasi siguro, makulit siguro na nag-iisip. Kasi nung nag-aaral ako, hindi ko talaga makita paano ako pagpapayamanin ng mga tinuturo sa loob ng school. Ang daming subject na tinuturo. Sabi ko, paano ba to? Paano ako aasenso dito? Di ba, history. Anong tinuro sa atin? Tinuruan tayo maging chismoso. Di ba? Kailan nabuhay si Rizal? Kailan namatay si Jose Rizal? Sino ang pinakaunang presidente? Sino pinagpuproblema mo buhay ng ibang tao? Anong tawag doon? Chismoso! Di ba? Parang, sabi ko, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan paulit-ulit pag-aralan ang buhay ni Rizal. Di ba, ang tagal-tagal na ng buhay ng tao. Hanggang ngayon, pinagpapakiusapan pa natin. Ang daming ibang tao pwedeng pag-usapan. Second, math. Hindi ko maintindihan kung paano ako papayamanin ng sine, tangent, cotangent. A squared plus B squared equals C squared. Di ba yung algebra na lang, hindi na nag-move on sa buhay niya, dinamay pa tayo. Di ba laging may hinahanap? Find X. Di ba laging hinahanap yung X niya, hindi na lang mag-move on sa buhay niya? Pustahan, may mga nagtatrabaho ba dito? Sa mga nagtatrabaho, ito lang naman ang equation. Income minus expenses equals utang. Hindi naman umabot na sa time tangent, cotangent, di ba? Yung pi, alam yung pi, anong computation ng pi? 3.16, tama ba? 3.14, di ba? Imaginein mo yun. Now, ano ang point ko? Doon ko na-realize ang pagyaman, napakasimpleng common sense. Napakasimpleng common sense. Yung mga bagay na makakatulong sa'yo, yun ang gawin mo. Yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo, huwag mong gawin. Ilang milyon na Pilipino ang nagtatrabaho na walang nangyayari sa buhay nila? May tanong ako. Sabi sa akin ng mother ko, Joseph, pag pumunta ka ng Metro Manila, pag naligaw ka, magtanong ka sa 3 tao, huwag isa lang. 3 tao na hindi magkakasama, pag pare-pareho ang sagot, anong ibig sabihin? May kilala po ba kayo mga 10 tao na nagtatrabaho na hindi umaasenso? Yes! May kilala po ba kayo mga 100 tao, trabaho ng trabaho pero wala pa rin nangyayari? Yes! May kilala po ba kayo na milyon na Pilipino na trabaho ng trabaho
trabaho na wala pa rin nangyayari? Eh bakit nyo papangarapin magtrabaho? May kilala po ba kayong taga-AIM Global? Nagsimulang walang-wala, ngayon may kotse na? Nagsimulang hindi marunong mahiyain, ngayon makapal ng mukha? Nagsimula dati na halos hindi man lang nangangarap, ngayon may kotse na, may bahay na? Anong ibig sabihin nun? Sabi nila, ang networking daw pyramiding. Ang tanong ko, ano ba talaga ang pyramiding? Ang yumayaman? Ngayon, no offense, sa mga alam nyong food chain, nakarinig ka man lang ba na isang janitor sa sobrang sipag maglinis yumaman? Isang supervisor, ang galing mag-supervise, lahat tinitingnan yumaman? Manager, napakasipag yumaman? Now, anong point ko? Ano ba talaga ang scam? Ano ba talaga ang pyramiding? Paano masasabing pyramiding tayo kung sa loob ng 17 years, sobrang daming Pilipino ang binago ang buhay? Di ba, huwag na lang yumaman eh. Yung dumagdag na lang ng kitang 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 buwan-buwan. Anong tawag yon? Kaya nga para sa akin, kung meron totoong bayani, tayo po yun. Bakit? Tayo po nagpapabago ng buhay ng kapwa natin Pilipino. Kaya para sa akin, balik po tayo sa Hong Kong. First trip ko, Hong Kong. Hindi ko makalimutan yun kasi ang kaya ko lang bilhin keychain. Keychain, tinitipid-tipid ko pa ng sobra kasi ang breakfast ko lagi sa hotel, may libre po. Kaya ang ginagawa ko, yung mga pagkain sa breakfast, tinatago ko po, pagkain ko na yung buong araw. Para hindi po ako gagastos para pambili po ng keychain. Pero sabi ko sa sarili ko, eto yung kahuli-hulihang mamamasyal ako at pupunta ako sa ibang bansa na nagtitipid ako. And true enough, it happened. Dami ko na pong countries na napuntahan. One time kami nila Carlo nasa Venice, Italy po kami. Hindi ko itong makalimutan kasi habang kumakain po kami, ang order po namin, bawat isa halos nasa 10,000 piso isang plate. 6 kaming kumakain, di almost 60,000 yung bill namin. Habang kumakain, sabi ko, grabe ang bilis ng panahon. Dati, ang pagkain ko po, yung chow pan, yung rice na may ulam sa 7-Eleven. Pag maka-order po ako ng 2 at may soft drinks, big time ako niyan. Pag medyo walang pera, isa lang. Or pag walang-wala talaga, itlog na lang ang bibilhin mo at maraming tubig na iinumin mo galing food court. Imaginin mo, dun kami nagsimula. And yet, nakarating po kami sa iba't ibang countries na hindi na po kami nagtitipid. Nung ako, hindi pa po networker, pag bibili po ako ng damit, pupunta ka ng mall. Ang brand ko po, Pen Shop or Bench. Pagpunta ko doon, grabe ang ganda ng damit, 300 pesos, 400 pesos. Bibilihin ko to. Uwi ka na naman ng bahay mo. Nangangarap ka, magtatrabaho ka, magsusinikap ka, mag-iipon ka. Pagbalik mo na naman sa mall, grabe, bibilihin ko talaga to. Yung alam mong inaabot ka ng mga ilang buwan para makabili ng isang t-shirt. Siguro sa isang taon, mga makabili ng 2-3 damit, grabe ang yaman mo na noon. Ganun po ako nagsimula. Nung nag-network po kami, trinabaho, umaga, hapon, gabi, hindi namin iniisip lahat ng tao kung sino kausapin, present dito, biyahe doon. And yet, dumating po sa point na pag nasa ibang bansa kami, pag nag-shopping kami, tumitigil kami kasi hindi na po namin mabuhat yung mga pinamili namin. Ito, hindi po to Adidas, hindi po to Nike, kung hindi, mga LV, Gucci, imagine mo kung gaano kabilis. Nung ako po nagsisimula mag-network, lahat po ng ex ko nang hindi tumutulong at sumusuporta sa akin, break. Kasi kung karelasyon kita, bakit hindi mo ako susuportahan? Kaya karelasyon ang hinahanap ko, kakampi, hindi kaaway. Kaya lahat ng naging ex ko, pag hindi sumusuporta or negative, break. Ang dami-daming babae. Bakit ko isa-sacrifice yung pangarap ko para sa'yo? Ako, hindi ko ito makalimutan.
high school days, may isa po akong ex. Inabot po kami ng 7 years. Matagal po kami. Tapos sabi niya sa akin, kasi namamasada po ako jeep noon. Tuwing gabi, kukuha ko ng boundary ng jeep namin, tapos mamamasada ako. Eh sabi niya sa akin, huwag ka nang magpasada. Pagkatapos mong kunin yung boundary, punta ka na lang dito ulit sa bahay, magkwentuhan na lang tayo. Sabi niya, hindi naman sa akin importanteng mayaman ka, basta ang importanteng magkasama tayo, masaya na tayo. Alam mo, sagot ko sa kanya, sabi ko, nasasabi mo lang yan kasi may kinakain pa rin tayo pag uwi natin sa kanya-kanya nating bahay. Yung magulang mo may trabaho, yung magulang ko may source ng business, pareho tayo may makakain. Pero hindi ko sigurado pag mag-asawa na tayo, tapos pareho tayo nagugutom, kung yan pa rin ang sasabihin mo. Tapos, hindi ko pwedeng, sabi nila, one shot ang buhay. Isang daanan lang to, kaya siguraduhin nyo ang mga desisyon nyo. Kaya sabi ko, kung isasakripisyo karir ko para sa'yo, anong assurance ko na pag tumanda tayo or mag-asawa na tayo at nagugutom ka at biglang may manligaw sa yung iba, anong assurance ko na hindi mo ako ipagpapalit? Di ba mas kawawa naman ata ako, iigibat ko yung karir ko para sa pagmamahalang sinasabi mo. Tapos pagtanda natin, biglang nahirapan ka, napagod ka, may nanligaw sa'yo may pera, iniwan mo ako. Di, iniwanan mo na ako, wala pa akong karir, di kawawa lalo ako. Diba? Eh, sabi nila, hindi importante ang pera, kalokohan yan. Mas masarap iwanan ka kung marami kang pera kaysa sa wala kang pera. And true enough, hindi ko po ito makalimutan kasi ang rule ko sa buhay, isa lang. Pag nakipaghiwalay ako sa'yo, sisiguraduhin ko sa susunod na magkita tayo, lalo kang manghihinayang. Bakit? Meron ka mga iniwan dito? Siguraduhin mo lang na pag nakita ka nung nang iwan sa'yo, manghihinayang. Hindi dapat. Nakita ka, sabi nung nang iwan sa'yo, buti na lang iniwanan ko yan. Diba ako na ang goal ko, lalo kung aayusin buhay ko. Kaya, to cut the story short again, nung nagkaroon po ako ngayon, nung yung partner ko po ngayon, yung wife ko si Tin, hindi ko makalimutan kasi syempre lahat ng babae gustong mag-date, gustong lumabas. Nagkaroon po kami ng date ni Tin way back 2016. Naka 16 countries lang naman po kami isang taon. Kaya sa mga babaeng nandito ngayon, kung kinakarir ng karelasyon mo pag network, suportahan mo yan. Kasi malay mo, pag nakuha na niya lahat ng goals niya, umikot din kayo sa buong mundo. Kasi katulad ko po, kararating ko lang din po 2 days ago, kahapon. Tama, kararating ko lang po kahapon, galing po kaming Korea. Diba? Magaling po mag-desisyon mag-date yung partner ko. Kasi pauwi po ako that time ng Bicol, sabi niya sa akin, oh may Asian Cruise ka, ngayon October 23 kasi papunta naman po ako ng Asian Cruise. Sabi ng partner ko, bago ka mag-Asian Cruise, may Korea trip ka. Sabi ko, paano nagkaroon ng Korea trip? Wala namang maalalang may lakad ako papuntang Korea. Sabi niya, meron, sinuwipe ko na yung card mo. Tayong dalawa ang magde-date. Diba? Kaya sa inyo pong mga nagsisimula, okay lang magutom, okay lang mapagod, okay lang mapuya, okay lang pagtawanan, okay nga lang sabihin tayong baliw tayo eh. Kasi di ba, ano ba ang definition ng baliw? Ang baliw, may nakikita na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Yun yung baliw sa labas ha. May nakikita sila, kaya di ba, gumagalaw-galaw sila mag-isa, tumatawa mag-isa, kasi nga, baliw sila eh. Tayo po, baliw din tayo. Kasi meron tayong kinikita nang hindi kinikita ng ordinary. Sa amin na lang po,
7 figures a month. Simula pa 2009, kumikita na ako ng 7 figures a month. Hanggang ngayon, hindi po yan kinikita ng ordinaryong tao. Sabi nila, ikaw Joseph, sinayang mo lang pinag-aralan mo. Bakit ka networking? Bakit hindi mo ginawa yung course mo? Tulungan niyo akong sumagot kung nasayang ba talaga yung course ko. Ngayon, 40 kaming magkakaklase. I-add niyo po lahat ng sinisweldo nila sa oras na to. Isabay niyo pa pati sweldo ng mga teacher ko. Hindi po sasapat lahat ng kinikita niyo. Ano ba talaga sayang? Gawin mo course mo, nagutom ka, o hindi mo gawin course mo pero magbabago buhay mo? Ako dulo, iisa lang naman sure ko lahat tayo bakit tayo nag-aaral? Kasi gusto natin gumanda buhay natin. Eh kung gaganda naman ang buhay mo kahit hindi mo course, bakit hindi mo karirin yung isang bagay kung doon magbabago buhay? You know what? You are the very luckiest generation ng networker. Why? Guys, madugo po yung pag-network namin. Hindi po siya biro. Kasi po, napakahirap po. Bakit? Imagine mo, wala pa pong online. Wala pa pong only text. Wala pong only call. At ang market po namin, yung pwede mo lang puntahan sa bahay mo. Pero ang napakaganda ngayon, ibang-iba na. Kasi ako naniniwala, kayo napakaswerte nyo unang-una. Bakit? Para mapagsama-sama nyo yung iba't ibang HOF na nandito ngayon sa harapan nyo. Sobrang lakas nila po sa amin. At ako naniniwala, birds with the same feathers. Bakit kami nandito? Kasi naniniwala kami na ang susunod na mga top earners manggagaling sa si Engineer Carlo, yung pinakaunang global ambassador natin si Upline Maylin. At syempre ang inyong lingkod, classmate. Hindi ko nagpapatagalin, meron dito tatawagin. Mas kilala ito sa tinatawag na book. Gusto ko i-welcome na po ito ng pinaka. Depende sa